Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Itinuturing ng National Security Council na isang usapin ng national security ang lahat ng banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito ng sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na ipapapatay niya sina Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay umano siya. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, masusi silang nakikipag-ugnayan sa law enforcement at intelligence agencies para imbestigahan ang nasabing banta at sa mga posibleng magsagawa nito at kanilang mga motibo. Patuloy umano nilang poprotektahan ang democratic institution na kinakatawa ng Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Senador Ronald De La Rosa na hindi matatawag na active threat ang naging pahayag ni Duterte. Ayon kay De La Rosa, maituturing niya itong conditional threat dahil may kondisyon umano ang naging pahayag ni Duterte na patayin muna siya bago niya ipapatay para imbestigahan ang nasabing banta at sa mga posibleng magsagawa nito at kanilang mga motibo. Patuloy umano nilang poprotektahan ang democratic institution na kinakatawa ng Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Senador Ronald De La Rosa na hindi matatawag na active threat ang naging pahayag ni Duterte. Ayon kay De La Rosa, maituturing niya itong conditional threat dahil may kondisyon umano ang naging pahayag ni Duterte na patayin muna siya bago niya ipapatay. Una nang sinabi ng Malacanang na itinuturing nilang active threat sa seguridad ng Pangulo ng Pilipinas ang pahayag ni Duterte at dapat na laging seryosohin ang anumang banta sa buhay ng Pangulo. Sa ibang balita, isa ang patay at 60 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na tumupok sa isang compound sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City linggo ng umaga. Sugatan sa karambolan ng mga sasakyan sa southbound ng Skyway at Grid section sa bahagi ng Barangay Sun Valley mag-aalas 8 kagabi. Sa drone video ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office, kita ang lawak ng sunog na lumamon sa maraming bahay. Isa ang namatay habang isinugod naman sa ospital ang 5 sugatan. Hawak na ng Highway Patrol Group ang driver ng truck na naharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injury. Sa ibang balita, isa ang patay at 60 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na tumupok sa isang compound sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City linggo ng umaga. Ayon sa Fire Bureau, nagsimula ang sunog bandang alas 8 ng umaga. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog na ang ibig sabihin ay kinailangan rumesponde ang nasa mahigit 30 fire trucks para lang maapula ang apoy. At tumagal ng mahigit 2 oras. Nasawi sa insidente ang isang 19 anyos na lalaki na naiwan umano sa kanilang tirahan. Nahirapan umano sa pag-apula ng apoy ang mga rumesponding bombero dahil sa makikitid na eskinita. Sa ibang balita, aabot sa 4,000 uniform personnel at running enthusiasts ang lumahok. Ito'y matapos siyang maimbitahan sa pagdinig kaugnay ng alegasyon ng extrajudicial killings. At tumagal ng mahigit 2 oras. Nasawi sa insidente ang Isa ang namatay habang isinugod naman sa ospital ang 5 sugatan. Hawak na ng Highway Patrol Group ang driver ng truck. Ayon sa Fire Bureau, nagsimula ang sunog bandang alas 8 ng umaga. Sa investigasyon, tumalon daw ang lalaki sa Poso Negro at hindi na nakaahon pa. Sa Philippine Marine Corps Marathon na tinawag na Sovereignty Run sa Fort Bonifacio, Taguig, linggo ng umaga. Iginit din ng dating Pangulo na handa siya magbigay ng legal support sa mga pulis at militar na naharap sa mga kaso kaugnay ng gyera kontra droga. Matatandaan dito nakaraan, ang babaeng gusto ng lalaki ay meron ng iba. Nahirapan umano sa pag-apula ng apoy ang mga rumesponding bombero dahil sa makikitid na eskinita. Gawa rin sa mga kahoy at yero ang mga bahay kaya madaling nilamon ng apoy. Ang babaeng gusto ng lalaki ay meron ng iba. Labis naramdaman ng lalaki at lungkot sa kanya. Hawak na ng Highway Patrol Group ang driver ng truck na naharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injury at damage to properties. Para lang maapula ang apoy. Pasado alas 2 na ng hapon nang ideklarang fire under control ang sunog. Wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi dahil sa insidente. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ang pinagmula ng apoy. Bigo sa babaeng gusto niya. Sa investigasyon, tumalon daw ang lalaki sa Poso Negro at hindi na nakaahon pa.
Matatandaan dito nakaraan, ang babaeng gusto ng lalaki ay meron ng iba, labis naramdaman ng lalaki at lungkot sa kanya. Iniutos naman ni Mayor Honey Lacuna sa Konseho ng Lungsod na isailalim ang apektadong barangay sa state of calamity. Manatiling nakatutok sa ABS-CBN para sa iba pang nagbabagang balita. Ako po si Adrian Ayalin. Ako po si Rafael Bosano. Ako po si RG Cruz. Ako po si Jervis Manahan. Ako po si Nico Bawa. At narito na ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ligo Patrol. Sa TV Patrol. Manusia, nyanyikan puji-pujian bersorak haleluya. Merry Christmas and Happy New Year. Sambutlah dia yang lahir di dunia dan mendapat semua umat manusia. Nyanyikan puji-pujian bersorak haleluya. Yo, Merry Christmas dan Happy New Year. Rahmat saudara, Santoria, Santoria, Santoria. Dan untuk dunia bawa kabar bahagia. Yo, malam Santoria, kebahagiaan berada dalam segala dunia. And Happy New Year. Sambutlah dia yang lahir di dunia demi dosa semua umat manusia. Nyanyikan puji-pujian bersorak haleluya. This news advisory is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Walang kapantay. Crispylicious, Juicylicious, and now Spicylicious. New Spicy Chicken Joy. The hottest delicious thing to hit your plate. Anghang sarap! Crispylicious, Juicylicious, and now Spicylicious. New Spicy Chicken Joy. The hottest delicious thing to hit your plate. Anghang sarap! Crispylicious, Juicylicious, and now Spicylicious. New Spicy Chicken Joy. The hottest delicious thing to hit your plate. Anghang sarap!